Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi na... Minsan may tao tayong makikilala at akalain natin na dadaan lang sa buhay natin. Pero sila pa pala ang magtatagal at kahit wala sa plano ay pwedeng maging panghabang buhay. Pero ang sabi nga nila, pagdating sa pagdedesisyon sa pag-ibig ay mas mahirap talagang kalabanin ang puso kesa sa isip. Kahit madalas na mas tama ang sinisigaw ng isip, mas sinusunod pa rin natin ang puso dahil ito ang lamang para sa atin. Dear Papa Dudut, napakahiwaga talaga ng buhay, lalo na pagdating sa pag-ibig. Kasi may oras na akala natin ay kontrolado na natin ang lahat, lalo na kapag sinunod naman natin ang plano na ginawa natin para sa ating sarili. Akala natin ay makokontrol na natin ang lahat sa sarili natin, lalo na itong puso natin na madalas ay pasaway pagdating sa pag-ibig. Hello Papa Dudut at sa lahat ng mga kaistorya na kagaya ko ay hindi pinapalampas ang bawat sulat na inyong binabasa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan na Aisel, 34 years old at nagtatrabaho sa isang lending firm. At gusto kong magbahagi ng kwento ko na alam kong pwede nang gawin ng mga producer na telenovela sa sobrang dami kong pinagdaanan. Papa Dudut, ako yung tipo ng tao na mahilig gumawa ng mga plano para sa sarili ko o kaya ay para sa ibang tao. Ayoko kasi ng may nasasayang na oras kaya hanggat maaari ay sinusunod ko ang lahat para wala akong panghihinayanganan sa huli. Kaya lang minsan talaga ay darating sa buhay natin ang ibang tao para baguhin ang pananaw natin lalo na sa pag-ibig. Aaminin ko na medyo mataas ang standard ko noon pagdating sa mga nanliligaw sa akin. Lalo na nga nang makatungtong ako sa kolehiyo kasi ang gusto ko ay kagaya ko na may pinag-aralan din. Kaya nang minsan na sinamahan ko ang kaibigan kong si Ina na ipaayos ang cellphone niya sa isang repair shop. Hindi ko pinansin ang lalaking kumakausap sa akin doon. Nakatambay lang siya sa may labas ng repair shop kung saan ko hinihintay si Ina na nasa loob at nagpapagawa ng kanyang cellphone. Nakikipagkilala sa akin ang lalaki noon pero tinitingnan ko lang. Sinabi niya ang pangalan niya pero hindi ko ibinigay ang pangalan ko. Hanggang sa umalis na nga kami doon ng kaibigan kong si Ina, Papa Dudut. Kaya lang ay nakatanggap naman ako ng tawag mula sa isang unknown number. Nagpakilala siya na si Jeff na tropa raw nang nag-aayos ng cellphone ng kaibigan kong si Ina. Number ko pala ang iniwan ni Ina para kontakin kapag ayos na ang cellphone niya. So ayos na ba ang cellphone ng kaibigan ko? Pasuplada ang tanong ko. Hindi pa mamaya pa lang kasi bibili ng pyesa yung tropa ko. Baka mamaya pa rin yun maayos, tugon pa ni Jeff. Kung hindi pa pala ayos ang cellphone niya, bakit ka tumatawag ngayon? Tanong ko. Wala lang. Gusto lang kitang makausap saka makumusta. Bakit, may magagalit ba dahil tumawag ako sa'yo? Tanong niya rin. Okay, gets ko na. Wala naman akong boyfriend kaya walang magagalit. Tugon ko. Ayun, sakto talaga ang timing ko. So okay lang na mag-usap tayo ngayon? Tanong niya na ikinatawa ko. Uy, bakit ka tumatawa? Seryosong tanong yun. Tanong niya pa. Ano ba kasing tawag dito sa ginagawa natin? Hindi ba nag-uusap na nga tayo? Natatawang tugon ko. Oo nga naman, ang slow ko talaga. Pero thank you ha. Kasi hindi mo ako sinusupladahan ngayon. Wika niya. Nako, mainit lang din kasi ang panahon noon. Kaya medyo mainit din ang ulo ko. Pasensya na Jeff. Dispensa ko. Okay lang yun, ang mahalaga ngayon ay nakakausap na kita. Thank you ulit sa pagsagot sa tawag ha, Aisel. Tugon naman niya. Papa Dudut, nung una ay hindi ko alam kung bakit in-entertain ko ang tawag na yun ni Jeff. Siguro kasi naghahanap lang din ako ng makakausap ng araw na yon dahil
bad trip ako sa bahay namin. Pero nasundan pa ang mga araw na nagkakausap kaming dalawa. Bakasyon din kasi noon sa school namin, kaya naman pampatanggal ko na rin ng inip sa bahay ang pakikipag-usap sa kanya. Hanggang sa hindi nga nagtagal, niligawan na rin niya ako sa text at tawag. Enjoy din naman kausap si Jeff, Papa Dudut. Palagi siyang nakikinig sa mga kabad tripan na kinikwento ko sa kanya. Pinapayuhan niya rin ako sa mga bagay-bagay, lalo na kapag sumasama ang loob ko sa parents ko o mga kapatid. Feeling ko nga ay mas mature pa talaga siyang mag-isip kesa sa akin. Kaya hindi ko na rin napigilan pa ang sarili ko na mahulog ang loob sa kanya. Lalo na nang muli kaming magkita sa plaza para kumain ng pares. At bago matapos ang bakasyon ay sinagot ko na rin si Jeff, Papa Dudut. OMG, sinota mo talaga ang lalaking yun, Aisel? Gulat na tanong ni Ina nang aminin ko sa kanya ang tungkol sa relasyon namin ni Jeff. Bakit? Ano namang masama dun? Wala naman siyang girlfriend, anak at mas lalong hindi naman siya adik. Wika ko. Kahit na. Hindi pa rin kayo bagay kasi tambay lang siya tapos ikaw, nagsusumikap ka na makatapos ng pag-aaral mo. Ang wika naman ni Ina. Grabe ka naman maka-judge, Ina. Hindi lang naman basta tambay yun si Jeff. May trabaho din yun. Pagtatanggol ko sa boyfriend ko. Anong trabaho naman yun? Yung pa-extra-extra niya sa pagbabarker sa mga sakayan ng jeep papunta sa bayan? Akala mo hindi ko alam yun ha? Kasi madalas ko siyang nakikita doon. Wika pa ni Ina. Alam mo naman palang may trabaho siya. Kaya hindi totoo na tambay siya. Ang sabi ko naman. Basta, hindi pa rin kayo bagay. Kaya pag-isipan mo mabuti ang ginagawa mo na pakikipagrelasyon sa kanya. Ang payo niya sa akin. Papa Dudut, alam ko na magugulat talaga si Ina noon kapag nalaman niya ang tungkol sa pakikipagrelasyon ko kay Jeff. Malayo kasi talaga si Jeff sa kinikwento ko sa kanya na ideal guy ko. At sobrang magkabaligtaran din kaming dalawa. Kung ako ay nag-aaral sa kolehiyo para makapagtapos at magkaroon ng maayos na trabaho, si Jeff naman ay hanggang high school lamang ang natapos at nakontento na lamang sa pagsa-sideline niya. Medyo pala ayos din ako noon sa sarili lalo na nga at nasa college na ako. Pero si Jeff naman yung tipo na madalas na parang walang pakialam sa itsura niya. Kung itsura naman ang pagbabasehan ay medyo gwapo rin naman siya. Ayun nga lang wala talaga siyang effort na mag-ayos ng sarili niya o kahit ng buhok man lang sana niya. Kaya mas lalo siyang napagkakamalan na tambay at walang trabaho ng ibang tao na nakakakilala sa kanya. Minsan Papa Dudut ay sinasabihan ko siya tungkol sa bagay na yon. Pero sana raw ay hindi ko siya baguhin dahil ayaw niya rin talagang magbago. Lalo na at wala naman daw inaagrabyado ng ibang tao ang itsura niyang yon. Tama naman siya sa mga sinabi niya. Hindi niya kailangan na magbago para sa ibang tao, lalo na kung wala naman siyang naaapakan o nasasaktan. Ang mahalaga doon ay mabuti siyang tao na patuloy na nagpapakatao. Papadudot bukod sa itsura at estado sa buhay ni Jeff ay wala naman akong ibang naging problema sa kanya kasi mabait naman siyang tao. Gentleman din siya tapos ay malambing pa. Kaya naman mas lalo ko siyang minahal sa paglipas ng mga buwan. Sa relasyon naming dalawa, kaya lang Papadudot sa mga nag-uumpisang relasyon ay palagi talagang may mga pagsubok na dumarating. Minsan ay para patatagin ang dalawang tao. Pero madalas ay para iparealize na hindi pa yon ang oras para sa kanilang dalawa. 6 na buwan na kaming magkarelasyon noon nang mamatay ang nakababatang kapatid ni Jeff dahil sa pagkalunod sa ilog. Mula noon ay nagbago ng ugali ni Jeff, Papadudot. Naging tahimik siya, malamig ang pakikitungo sa akin at hindi na niya ako masyadong tinatawagan at kinakausap. Hanggang sa lumabo na nga ang lahat sa aming dalawa at tuluyan na kaming nag-break. Masakit yon para sa akin kasi si Jeff, ang first boyfriend ko. Pero wala naman akong choice kung hindi ang mag-move on na lamang.
Hindi ko na rin naman siya nakita at naramdaman pa. Hanggang sa makilala ko naman si Andy na schoolmate ko, pero iba ang kurso. Naging close kami at naging magkarelasyon, Papa Dudut. Andy, wala ka ba talagang tiwala sa akin at ganyan na talaga kababa ang tingin mo para pag-isipan mo ako ng masama? Palagi ka na lang ganyan eh. Palagi ka na lang nagagalit nang wala ka namang talagang dahilan. Naiinis na wika ko nang dahil sa pang-aaway niya. Nakita niya kasi ako na may kausap na lalaki na nagtatanong lang naman ng direksyon, pero kaagad niyang pinagselosan yon. May tiwala naman ako sa iyo pero wala sa mga lalaking nasa paligid mo, ang wika niya. Kung may tiwala ka talaga sa akin, alam mo na hindi ako mag-i-entertain ng ibang lalaki kasi nga ikaw na ang boyfriend ko. Ikaw ang sinagot ko kasi ikaw ang mahal ko. Kaya kahit na sino pang lalaki ang sumubok na pumorma sa akin, wala kang dapat na ikatakot kasi hindi ako maaagaw ng iba mula sa iyo. Pagpapakalma ko sa kanya. Pasensya na. Alam mo naman na ayaw ko lang talaga na nakikita kang may kasama o kausap na ibang lalaki. Despensa niya. Pero hindi ka pwede na palaging ganyan, Andy. Hindi pwedeng lahat ng lalaking makakausap ko ay pagseselosan mo. Nung isang beses, nagkatinginan lang kami noong nagwawalis sa gilid ng kalsada, inaway mo na kaagad ako. Tapos nung kumakain tayo sa Tapsilogan, nagpasalamat lang ako sa service crew, sinabi mo na nakikipaglandian na kaagad ako. Ano ba naman yan, Andy? Lahat na lang ba talaga pagseselosan mo? Naiinis na sabi ko bago umalis sa harapan niya. Papadudot, sa ilang buwan na relasyon namin ni Andy ay hindi talaga ako gaanong naging tahimik at masaya kasi palagi kaming nag-aaway. At ang madalas na dahilan ay yung pagiging seloso nga niya. Hindi ko alam kung saan ba niya hinuhugot ang mga issue niya sa akin. Kung bakit palagi na lamang niya akong pinag-iisipan ng masama. At kung bakit ramdam ko na wala siyang masyadong tiwala sa akin. Nang dahil tuloy sa ugali niya na yon ay unti-unting nabawasan ang pagmamahal ko para sa kanya. At sakto naman yon kasi biglang bumalik si Jeff sa buhay ko. Enrollment namin noon at pauwi na ako sa bahay. Nakasalubong ko habang naglalakad ako ang isang lalaki na medyo mahaba ang buhok at matangos ang ilong. Isang tingin ko pa lang ay hindi na ako pwedeng magkamali pa. Si Jeff yon na kaagad din akong napansin at kinausap. Saglit kaming nagkakumustahan, nagkwentuhan hanggang sa magpalitan kami ng mga updated naming cellphone number. At mula nga noon ay palagi na kaming magka-text at tawagan basta hindi ko kasama ang boyfriend kong si Andy. Alam ni Jeff ang lahat ng problema ko sa relasyon namin ng boyfriend ko, Papa Dudut. Kagaya nung una, siya ang sumalo ng bigat na nararamdaman ko. Kaya hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na muli siyang mahalin sa pangalawang pagkakataon. Inamin naman sa akin ni Jeff na kahit kailan ay hindi nawala ang pagmamahal niya para sa akin. Nagsorry din siya kasi nawalan siya ng oras sa akin noon. At sa akin niya naibunto ng lungkot na nararamdaman niya dahil sa pagkamatay ng kapatid niya. Papadudod sa paglipas ng mga linggo at buwan ng pag-uusap namin yon ni Jeff, ay nagkaroon na nga kami ng maling relasyon. Pero hindi ko na pinatagal pa ang maling ginagawa namin dahil kaagad din akong nakipagkita kay Andy para tapusin ang lahat sa relasyon naming dalawa. Sabihin mo sa akin, may iba ka na ba? May ibang lalaki ka na ba? Naiiyak na tanong pa ni Andy. Okay, sige, aaminin ko na. Meron. Bumalik ang first love kong si Jeff at gusto ko nang ayusin ang lahat sa aming dalawa. Ang wika ko. Sinasabi ko na nga ba't may ibang lalaki ka na? Kaya ang lakas ng loob mo na makipaghiwalay sa akin. Panunumbat niya. Lilinawin ko lang, hindi lang si Jeff ang dahilan kung bakit ako nakikipaghiwalay sa iyo. Ikaw mismo, Andy, at yung ugali mo, panunumbat ko rin. Hazel, minahal lang naman kita. Kung nasaktan man kita, dahil lang yon sa pagmamahal ko sa iyo, giit niya. Lecheng klase ng pagmamahal na yan. Konti na nga lang, malapit mo nang iparamdam sa akin na gusto mo na akong patayin dahil dyan sa paulit-ulit na pagseselos mo.
Kaya huwag mong isisi sa akin ng lahat kung bakit ako nakikipaghiwalay sa iyo. Kasi kung hindi mo ako sinakal sa relasyon na ito, hindi mawawala ang pagmamahal ko para sa iyo, Andy. Tugon ko naman. Papa Dudut, hindi kaagad ako binitawan ni Andy at pilit pa rin siyang nakipagbalikan sa akin kahit paulit-ulit ko na siyang iniiwasan at pinagtatabuyan. Hanggang may isang beses na nagkaharap sila ni Jeff at nasaktan siya nito. Hindi hamak kasi na mas malaki ang katawan ni Jeff kumpara sa payat na katawan ni Andy. Kaya kaagad na nasaktan at bumagsak si Andy sa ilang suntok na ginawa sa kanya ni Jeff. Pinagbantaan din siya nito na huwag na akong guguluhin pa kung ayaw niyang muli siyang mabugbog ni Jeff. Nagigilty ako noon, Papa Dudut, lalo na nang makita ko na bugbog talaga ang ex-boyfriend ko. Ganun pa man ay inisip ko na lamang na kasalanan niya rin yon dahil masyado na siyang makulit sa paghahabol sa akin. Muli na nga naming inayos ang relasyon namin ni Jeff at sa pagkakataon na yon ay masasabi ko na mas mature na kaming pareho sa pag-handle ng relasyon namin. Ilang buwan bago ang college graduation ko ay nabuntis ako ni Jeff. Pero hindi ako huminto noon sa pag-aaral hanggang sa makagraduate na nga ako na medyo malaki na ang tiyan ko. Pinanagutan naman ako ni Jeff at pinayagan na rin ako ng nanay ko na doon muna tumira kina Jeff habang nagbubuntis ako. Hindi pala ganun kadali ang makisama sa mga bagong tao sa ibang bahay, Papa Dudut. Sa bahay kasi nila Jeff ay kasama namin ang mama niya at 3 pa niyang kapatid. May sarili namang kaming maliit na kwarto at mabait naman ang pamilya ng partner ko. Siguro isadyang nanibago lang talaga ako ng mga panahon na yon. Nang makapanganak ako ay kinumbinsi ko si Jeff na baka pwedeng bumukod na kami ng bahay. Pero ang sabi niya ay hindi pa raw namin kaya dahil sa mga gastusin na rin para sa baby namin. Sa isang factory na rin siya noon nagtatrabaho at maliit lang ang kinikitang pera. Pero nangako naman siya na kapag nakaipon na siya ng pera ay bubukod na rin kami. At sa 2 taon naming pagsasama ay pinanghawakan ko ang pangako niya na yon, Papa Dudut. Babe, may extra money ka ba? Ubus na kasi yung binigay mo sa akin noong nakaraang buwan para pambili ng diaper at gatas ni baby. Wika ko kay Jeff. Ubus na rin ba yung mga supply niya? Tanong ni Jeff. Hindi pa naman kasi namili rin si mama nung 1 linggo. Tugon ko. Ayun naman pala bakit kailangan mo pa ng pera? Tanong pa niya. Kasi wala na rin lamang pera yung wallet ko. Iba pa rin kasi yung may laman yung wallet ko kahit maliit na halaga lang. Para in case of emergency na may kailangan akong bilhin at wala ka dito sa bahay, may madudukot at magagastos ako. Paliwanag ko. Ay naku, ang dami mong sinasabi. Ito na nga, pag-abot niya sa akin ng 20 pesos. Ano to, 20 pesos? Tanong ko. Alam mo ikaw ang aga-aga, napakagulo mong kausap. Binigyan ka na nga ng pera, nagrereklamo ka pa. Bahala ka na nga dyan at maliligo na ako. Baka malate pa ako sa trabaho nang dahil dyan sa 20 pesos na yan. Ang wika pa ni Jeff. Papa Dudut, ang pagiging mahigpit ni Jeff sa pera ang madalas naming pinag-aawayan. Yun din ang isa sa mga pinakaayaw ko sa ugali niya. Ang hirap pala talaga ng ganong sitwasyon. Yung wala kang trabaho tapos wala pang sariling pera. Naging madalas tuloy ang pagtatalo namin ni Jeff hanggang sa tuluyan na nga kaming magkahiwalay. Umuwi muna ako sa bahay ng nanay ko dala si baby at hindi nagtagal ay dumalaw doon si Andy. Nabalitaan niya raw ang paghihiwalay namin ni Jeff at nandun siya para ligawan ako. Noong una ay ayoko sana siyang i-entertain pero dahil ayoko rin na lumaking walang kinikilalang ama ang baby ko, ay hinayaan ko na siyang manligaw hanggang sa maging kami nangang muli. Mahigit 2 taon na noon ng anak ko nang magsama kami sa isang bahay ni Andy, Papa Dudut. Solo namin ang bahay at si Andy lang din ang may trabaho pero palagi siyang nagbibigay ng pera sa akin. Masasabi ko na masaya kahit na paano ang naging pagsasama naming dalawa, lalo na at nagbago talaga siya. Hindi na siya seloso at hindi na niya ako sinasaktan. Kaya lang ay nagulo ulit ang lahat nang bumalik sa buhay ko si Jeff. Tinawagan niya ako at nakipagkita siya sa akin.
Pinuntahan ko naman siya habang nasa trabaho si Andy. At doon ay muling nag-umpisa ang maling relasyon namin ni Jeff. Ang masama pa doon ay hinayaan ko na may mangyari sa amin ni Jeff kahit si Andy ang karelasyon ko. Hanggang sa magbunga na nga ang kinakatakutan kong maling relasyon naming dalawa. Papadudot na buntis ako noon at inakala ni Andy na siya ang tatay ng baby ko pero nagdesisyon ako na aminin sa kanya ang katotohanan. Andy, I'm sorry. Pero kasi hindi ikaw ang ama ng ipinagbubuntis ko ngayon. Naiiyak na wika ko. Anong sinasabi mo, Hazel? Hindi makapaniwalang sabi ni Andy. Andy, I'm sorry. Wika ko. Huwag kang paulit-ulit na mag-sorry. Ipaliwanag mo sa akin kung ano ang totoo. Sino talaga ang tatay ng baby na nandyan sa tiyan mo? Pagputol niya sa gusto ko pa sanang sabihin. Si Jeff. Si Jeff ang tatay nitong baby ko, Andy. I'm sorry, hindi ko sinasadya na lokohin ka. Sa wakas ay pag-amin ko sa kanya. Hindi sinasadya pero ginawa mo. Ang kapal naman ng mukha mo na sabihin yan. Niloko mo na nga ulit ako tapos sa lalaki pa rin na yon? Hanggang kailan mo ba ako gagaguhin? Hanggang kailan mo ako gagawing tanga? Hanggang kailan mo pa ako sasaktan ng ganito? Alam mo, ang mabuti pa ay impake mo na mga gamit ninyo ng anak mo. Naiiyak nang sabi niya. Andy, please, makinig ka naman muna sa akin. Naiiyak na ring sabi ko. Ang sabi ko, mag-impake ka na at umalis ka na rito sa bahay ko. Umalis ka na at kahit kailan ay huwag na huwag ka na magpapakita sa akin. Pagpapalayas niya sa akin. Papadudot hiyang-hiya talaga ako noon sa nagawa kong kasalanan kay Andy. Sobrang nag-guilty rin ako kasi sa halos 1 taon ng pagsasama namin ay puro kabutihan at pagmamahal lang ang ipinakita at pinaramdam niya sa akin. Tapos ayon, niloko ko naman siya. Ewan ko ba sa sarili ko, papadudot, at hindi ko na rin maintindihan ang nararamdaman ko noon. Pero siguro nga'y masyado ko lang talagang mahal si Jeff kaya palaging siya na lamang ang pinipili ko sa huli. At dapat talaga sa umpisa pa lamang ay hindi na ako bumalik kay Andy. Kasi hindi na rin naman bumalik ang pagmamahal ko para sa kanya. Pero sa maniwala kayo at sa hindi ay sinubukan ko naman siyang ulit na mahalin, papadudot. Lalo na noong nagsama na kami sa isang bahay. Pero noong ko na-realize na sobrang hirap pala talagang turuan ng puso. Sobrang hirap nitong kontrolin, lalo na pagdating sa usaping pag-ibig. Papadudot nang maimpake ko ang mga gamit namin ni baby ay umalis na ako sa bahay ni Andy at doon muna dumiretso kay nanay. Tinawagan ko na rin noon si Jeff at sinabi ko sa kanya ang nangyaring pagpapalayas sa akin ni Andy. Doon ko lang din sinabi sa kanya ang tungkol sa pinagbubuntis ko na siya ang ama. Kaagad naman niyang pinanagutan sa pangalawang pagkakataon. Nang sumama kami ng baby ko kay Jeff ay tumira na kami sa solong bahay na kinuha niya para upahan. Yun din kasi ang matagal ko ng request sa kanya, yung makapagsolo kami ng bahay na isang buong pamilya. Naging maluwag na rin siya noon sa pagbibigay sa akin ng pera lalo na nang makapanganak ako sa pangalawang baby namin. Sobrang saya ko ng panahon na yon at sa paglipas pa ng mga taon sa aming dalawa kasama ang mga anak namin. Kasi para bang wala na kaming problema pa ni Jeff. Kaya lang hindi pa rin pala tapos ang pagdating ng mga pagsubok noon sa buhay namin. Dahil nakitaan ko siya ng ipinagbabawal na gamot sa mismong bulsa niya. Nagdahilan siya na hindi niya yon ginagamit at binibenta niya lamang. Ang dami-dami mong pwedeng pasukan na trabaho. Eto pa talagang pagbebenta ng bawal na gamot ang naisip mong pasukin? Ni hindi mo man lang kami naisip ng mga anak mo? Naiiyak sa galit na wika ko. Wala kang dapat na ikatakot kasi hindi ko kayo madadamay dito ng mga bata. Wika naman ni Jeff. At paano ka naman nakakasigurado dyan sa mga sinasabi mo? Tanong ko. Dahil may proteksyon ako mula sa malaking tao sa sideline ko na ito. Tugon niya. Ayan na nga bang sinasabi ko eh. Malaking tao pa yung may hawak sa'yo. Bibigyan ka rin ba ng proteksyon sa mga oras na magkalaglagan na kayo sa racket mo na yan? Ang pag-uusisa ko. Hindi ko alam. Pero hindi naman siguro mangyayari yun. Wika niya. Kita mo na? Ni hindi ka sigurado kung kaya kang proteksyonan ng boss mo na yan. Jeff, please.
Itigil mo na lang yung ginagawa mo, utos ko. Hindi pwede dahil marami pa akong kliyente na naghihintay sa i-deliver ko na bato. Baka ako naman ang ipitin nila kapag hindi ko na ibigay ang mga tinatawag nila sa akin. Wika niya. Okay sige, deliver mo na yung mga dapat mong i-deliver pero pagkatapos nun ay tama na please. Pakiusap ko pa. Pwede ba Hazel? Huwag na lang natin pag-usapan to. Wika niya. Kailangan natin pag-usapan to Jeff. Dahil buhay mo at buhay namin ng mga anak natin ang nakasalalay dito. Napakagulo nitong racket na pinasok mo. Ang sabi ko. Tama na okay, tama na. Kaya ko ang sarili ko at lahat ay gagawin ko, maproteksyonan lang kayo ng mga anak natin. Pangako ko yan Hazel. Hindi ko hahayaan na masaktan kayo ng iba ng dahil lang sa akin. Pagmamatigas niya. Papadudot hindi ako makapaniwala na magagawa ni Jeff ang bagay na yon. Ang pasukin ang nakakatakot na mundo ng ipinagbabawal na gamot. Naintindihan ko naman siya sa part na napakarami naming gastusin sa bahay at pilit naming pinagkakasyang pera namin. Pero napakarami ring malinis na paraan para mamuhay kami sa tahimik na buhay. Hindi yung kagaya ng pinili ni Jeff. Hindi ko na nga siya napigilan pa na ipagpatuloy ang racket na yon. Hanggang sa pati siya ay hindi na napigilan pa ang sarili niya na gumamit ng mga binebenta niyang mga bawal na gamot. Naging drug user at pusher ang partner ko Papadudot. At sobrang hirap noon para sa akin dahil nakakatakot talaga ang biglang pagbabago ng ugali niya. Gusto ko na nga rin sana siyang iwanan at hiwalayan kaya lang ng mga panahon na yon ay pinagbubuntis ko naman ang pangatlong anak namin. Kaya pinagtiisan ko na lamang ang ugali niya. Hanggang isang gabi ay nakarinig kami ng mga anak ko ng putok ng baril sa labas ng bahay namin. Takot na takot ako noon lalo na nang marinig kong nagkakagulo ang mga kapitbahay namin. Saglit kong iniwan ang dalawa kong anak sa loob ng bahay at mabilis akong lumabas. Grabe ang kaba ko noon sa pag-aakalang si Jeff ang nabaril ng gabing yon. Pero laking pasasalamat ko nang makita kong siyang ligtas at buhay habang nakatingin sa lalaking duguan na nakahandusay sa kalsada na kilala rin niya. Mula noon Papadudot ay tinigil na ni Jeff ang paggamit at pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Tumulong na rin ako sa kanya sa pagtatrabaho at pumasok sa isang lending firm. Ganon ang naging routine namin hanggang sa maisilang ko na ang pangatlong anak namin ni Jeff. Malaki talaga ang pinagbago ni Jeff at hindi ko akalain na darating kami sa point na yayayain niya na akong magpakasal. Hazel, magpakasal na tayo. Ang wika pa ni Jeff. Seryoso ba to? Grabe. Naiiyak na talaga ako. Saan ba galing yung singsing na hawak mo? Naiiyak na tanong ko. Matagal ko na tong binili. Matagal ko na rin pinagplanuhan to. Umahanap lang talaga ako ng perfect timing. At sa tingin ko ngayong 11th anniversary natin yung oras na hinihintay ko. Gusto ko na ito ang maging simula ng bagong buhay sa ating dalawa. Kasama ang mga anak natin. Uulitin ko Hazel, will you marry me? Muling tanong niya. Siyempre naman. Kanino pa ba naman ako magpapakasal ikaw lang naman yung lalaki na gusto kong makasama sa habang buhay. Kaya yes Jeff, magpapakasal ako sa iyo. Mahal na mahal kita. Kaagad na sagot ko. Papadudot hindi ko pinag-isipan pa ang naging sagot ko kay Jeff ng gabi na yon. Wala na rin naman akong dapat na pag-isipan pa kasi si Jeff ang nag-iisang lalaki na nakikita ko noon na gusto kong makasama sa forever. Halata naman siguro kasi kahit ilang beses kaming nag-aaway at naghiwalay ay siya pa rin ang binabalikan ko. Minsan ko na rin tinuruan ng puso ko na kalimutan siya pero wala Siya lang ang nag-iisang tinitibok at sinisigaw ng puso ko. Hindi ko alam kung dahil siya ba ang first love ko o dahil siya lang talaga ang nag-iisang minahal ng puso ko. Hindi ko na nga rin napigilan noon ang maiyak habang sinusuot ni Jeff ang singsing sa palasingsingan kong daliri. Si Ma'am Mel naman at iba pang kaopisina ko na naging witness sa espesyal na pangyayari na yon ay naiyak na rin dahil sa amin. Lalo lang tuloy akong napaluha kasi parang nag-flashback lahat noon sa isipan ko ang nangyari sa aming dalawa ni Jeff. Ang 11 taon na on and off ng relasyon namin bago kami napunta sa ganong senaryo.
Napakarami ng pagsubok ang dumating sa buhay naming pareho, lalo na sa relasyon namin. At hindi ko naisip na pwede pa pala na mauwi kami sa kasalan. Hindi na kami nag-aksaya pa ng oras noon ni Jeff at pagkalipas ng 2 buwan ay nagpakasal na rin kaming kaagad. At ngayon nga po ay 3 taon na kaming masayang nagsasama bilang legal na mag-asawa. Papa Dudut, maraming salamat po kung sakali na mapili at mabasa ninyo ang sulat ko at kwento namin ni Jeff. Siguro kung may aral man ako na maiiwan ngayong araw, yun ay ang huwag nating sukuan na tulungang magbagong buhay ang mga mahal natin. Lahat naman tayo ay nagkakamali at pwedeng maligaw ng landas. Ang importante doon ay may isa pa ring tao na pwedeng humawak sa kamay natin at tulungan tayong iahon mula sa bumabahang mga pagsubok ng buhay. Hindi naman kasi halos nauubo sa mga pagsubok na yan. Pero kung hindi tayo mawawalan ng tiwala sa Diyos, wala pong magiging mahirap para sa atin. Sa buhay ko at sa mga pinagdaanan ko, Papa Dudut, napatunayan ko po na marami talaga tayong tao na makikilala pero meron lang isang tao na nakatadhana para makasama natin sa panghabang buhay. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Lubos na gumagalang, Aisel. Maraming salamat, Aisel, sa pag-share mo ng kwento ninyo ng asawa mong si Jeff dito sa aking YouTube channel. Sobrang nakapag-iwan talaga kayo ng inspirasyon sa ating mga kaistorya na nakapakinig ng inyong kwento. Hindi rin ho kasi biro yung pinagdaanan ng dalawa nating sender na sa parte na halos binahana kayo ng mga problema at pagsubok at talaga namang napakahirap pong pagdaanan. Ang pagkalulong ni Jeff sa masamang bisyo ang isa sa mga pinakamabigat na pinagdaanan ninyo talaga. Pero mabuti na lamang at hindi mo siya sinukuan at nagawang magbagong buhay ni Jeff bago pa mahuli ang lahat. Ganon naman talaga sa isang relasyon. Para mas lalo itong mapagtibay ay kailangan ng isang pundasyon ng tiwala, tulungan at tunay na pagmamahalan. Mga kaistorya, kagaya ng sinabi ng letter sender nating si Aisel, ay hindi tayo dapat mawawala ng tiwala sa Poong Kapal. Dahil kung napapagod na tayong tulungan at alalayan ng taong mahal natin, pwede tayong tulungan ng nasa itaas para sabay kayong muling umangat ng taong mahal mo mula sa bumabagyong mga problema. Kaya sa oras na nadadown tayo, magdasal at magtiwala lang tayo sa Diyos na nasa itaas. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Napapansin po ng inyong si Papa Dudut na majority po ng ating mga viewers ay hindi pa nakasubscribe. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Mag-subscribe na, baka maunahan ko kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.